Kailangan natin baguhin ang Pilipinas para makaharap tayo sa mga darating na panahon, para maharap natin ang pagbabago sa mundo ngayon. Dahil marami pong pagbabago, kailangan ang Pilipinas magbago din. Alam niyo po, pinapaalala po sa akin na noong 1965, napunta na pala dito ang aking ama at bumisita sa inyo habang nagkakampanya siya noon para maging presidente. At bumalik siya noong 1968 para gawing city ang Iriga. Dati hindi pa city yan. So 1968. Mula noon, wala nang dumating na Pangulo. Kaya't Marcos lang ang bumibisita sa inyo na Pangulo. Hindi, malapit kayo sa puso namin. Kaya naman, nandito naman po kami. Ito po yung binuksan po natin doon sa 4 na lugar. Dahil sa Nabwa kami, tapos dito ngayon sa Leyte, sa Ilocos Norte, at saka sa Davao, ay ito yung bagong programa ng pamahalaan. At kung titingnan po ninyo ang nangyari doon sa ibang lugar, ang nangyari ay nagtayo po tayo ng mga pangtulong sa iba't ibang bagay, hindi lamang sa agrikultura, hindi lamang sa mga magsasaka, kung hindi, nandyan na rin po, naglagay na tayo ng extension parang desk para sa mga NBI clearance, para sa lisensya, para sa passport, lahat po ng mga pangangailangan ay nandyan na at hindi na kayo kailangan lumayo pa sa inyong pinanggagalingan. Ngayon po, nandito po kami upang magbigay naman ng tulong sa mga nangangailangan. Dahil alam po natin ay nagtaasan ng presyo ng bigas at sobrang taas ng presyo, kaya napilitan tayo maglagay ng price cap. Pero ang dami pa rin kulang, kaya ang dami pa rin kulang sa pag-distribute. Marami naman tayong bigas, hindi lang na ilalabas ng tama. Kaya hindi problema ang supply sa atin dito sa Pilipinas. Ay sabi ng Department of Agriculture ay mas malaki ang ani natin ngayong taon na ito kaysa sa nakaraan. Kaya sa production side naman ay nagiging maayos. Ngunit kailangan natin ayusin ang sistema mula sa pagtanim, mula sa pag-research and development, hanggang sa pagtanim, hanggang sa processing, hanggang sa distribution, marketing, hanggang sa retail. Kaya ginagawa po natin na binubuo natin lahat yan. Sana naman sa lalong madaling panahon ay makikita na natin at mararamdaman na natin yung pagbabago na yan na pinag-uusapan natin. Ito pong bigas ay para sa mga talagang nangangailangan. At tinignan lang po namin kung saan marami ang 4P beneficiaries sa buong Pilipinas. At yun ang tinignan namin. Ang mga benepisyaryo ngayong araw na ito, dito sa dala naming bigas, ay ang mga 4Ps. Kinuha namin ang listahan sa 4Ps. Ito po ay kinuha na ng pamahalaan para naman binili na privately para ipamigay po sa inyo. Alam niyo po, tayo naman sa pamahalaan, ginagawa po natin ang lahat na matiyak na unang-una na sapat ang pagkain. Na pangalawa, na ito ay nasa presyo na abot kaya ng mga kababayan natin. Kaya yan po ang naging dahilan kung bakit po nandito tayo at nagbibigay tayo ng bigas para naman makasiguro na yung pinakamahirap na ating mga kababayan ay hindi naman gugutumin at kahit papano meron silang kakainin. Kaya yan po ang inyong pamahalaan. Ang gobyerno po ang lumalapit na ngayon sa inyo. Hindi kayo namin inaantay pang pumunta sa gusali, sa opisina ng mga government offices. Ay kami na po ang lalapit. Yan po ang bagong Pilipinas na programa. Pagka gumagawa kami ng fair na ganyan, ayun, yun kasama lahat. At yun na lang, isa lang ang pupuntahan ninyo. At ngayon po, ito naman ay ang bigas para naman makatulong at makatiyak na hindi po naghihirap masyado ang ating mga kababayan na kahit papano may nakakain, kahit papano napapakain ang inyong mga pamilya. At kung hindi talaga kaya, nandito po ang pamahalaan na tutulong sa inyo. Maraming salamat po. Magandang tanghali.